Yan, ang tama na yan. So, basically guys, pag nilabas natin tong positive 10, positive 10 siya. So, yung factors na pwede sa kanya is either dalawang positive or dalawang negative pagdating sa sign. Kasi nga sabi natin guys, kapag same sign minamultiply, nagiging positive. So, kung meron kang dalawang positive, minultiply mo, di positive. Ganon din sa negative. Pero, i-consider mo yung middle niya. Diba? Yung middle kasi nito guys, kasama pa rin yung operation which is negative. So, dapat, negative yung gagamitin mo. Hindi mo gagamitin yung plus. Ibig sabihin, meron kang dalawang negative dito na magre-result yan sa negative pag inad mo. Kasi nga, negative yung middle mo. Pero kung plus to guys, hindi mo gagamitin yung negative. So, pwede ka mag-start sa 1 times 10 kung gusto mo maghanap, or negative 2 times negative 5 kung meron pa. Pero dapat kasi ang masasatisfy mo is negative 7 based sa middle term mo. Ito kasi guys, pag inad mo, magiging negative 11. So, ito yung gagamitin mo. Ganun siya ginagawa para sa akin. Pero kung magaling ka kasi sa factoring, hindi mo na kailangan na ito. Pero sa nahihirapan, pwede yan. So, meron ka dun x minus 2, tsaka x minus 5. So, technically, madali na lang to guys. Kasi equate lang natin sa yung factors natin sa 0. So, magkakaroon ka ng x minus 2 equals 0. Then yung isa naman, x minus 5 equals 0. So, pag nilipat mo, magpapalit lang ng sign. So, magkakaroon ka ng x equals 2, tsaka x equals 5 for the solution of this quadratic equation. Ganyan ang ginagawa kapag factoring. Then, as for completing the square, ayan pa rin yung gagamitin natin given. Check lang natin kung tama. Paano sa sulat ko? Paano ba kayo nahihirapan sa quadrant? Hindi ko rin alam eh. So, meron tayong given na x squared minus 7x plus 10 equals 0. Pag ginamitan mo naman siya ng completing the square, actually, ganito rin yung given. So, ganito dapat lalabas. Answer. So, ang ginagawa naman dito guys, ina-isolate natin yung may variables. Tapos, nililipat natin sa kabilang side yung constant. Pag sinabi natin constant, yung number na walang variable. So, pag nilipat natin sa kabilang side, magpapalit siya ng sign. So, from positive 10, magiging negative 10 siya dito. Then, sa case na to guys, kailangan natin gamitan na dito ng completing the square. Diba? Completing the square, yan. Tinamad na ako magsulat. So, yung magkaroon ka doon ng b over 2, which is equals to parenthesis squared, equals yung blank, which means from here magkakaroon tayo ng x squared minus 7x plus blank equals yung negative 10 plus blank. Okay, so kasi kapag kung ano nilagay mo dito, maglalagay ka rin dito para maging balance yung given or yung equation natin. So anong ilalagay natin sa b? So, from the given, we have negative 7, yung b natin. So, remember, yung magiging b is negative 7. So, yung negative 7 over 2 is magiging negative 7 over 2 pa rin. No, kasi hindi naman siya masisimplify. So, lalagay natin yung negative 7 over 2 sa parenthesis. Then, kapag in-square natin to, both numerator and denominator, guys, ha? So, magkakaroon tayo ng negative 7 squared, that is 49. As for 2 squared is 4. Hindi mo lang siya i-distribute sa numerator, but sa denominator din, ha? Sa exponent nila. So, 7 squared is 49, and 2 squared is 4. So, ito yung nakalagay sa blank natin. E di ilalagay natin yung dito sa mga blank. So, magkakaroon tayo ng 49 over 4, and 49 over 4. So, technically, ito guys, ano na to, perfect square trinomial na to. Ibig sabihin, ito guys, kung ano yung nakalagay dito sa parenthesis na may squared, yun na yung magiging pair ng variable x mo dito. Kumbaga, magkakaroon tayo ng x minus, kasi minus 7 halves. So,
So, magkakaroon ka ng minus 7 halves. Then, i-square mo na lang yon. Kung ano yung nakalagay dito sa may parenthesis, yun na yun. Then, equals. Eto guys naman, fraction siya, di ba? So, mag-add ka ng fraction. Subtract. Pag may whole number ka naman, lagyan mo ng 1 kung gusto mo magkaroon ng denominator. Pero kung marunong ka na kahit walang ganyan, okay lang din. So, technically, magkakaroon tayo ng LCD na 4 kasi meron tayong 1 and 4 doon. Okay. So, magkakaroon tayo ng 4 divide 1 times 4 times 10, that is negative 40. Then, yung 4 divide 4 is 1 times 49. Magkakaroon ka ng 49. So, definitely, matitira is x minus 7 halves squared equals, etong negative 40 plus 49, magkakaroon tayo ng 9, di ba? So, that marunong ka ng integers over 4. So, pagdating mo kasi sa completing the square, guys, didiretso ka dito sa extracting the square root. Alam mo yun. Diba? So, square root natin both side para ma-eliminate yung squared. So, kapag nag-extracting the square root ka, guys, lagi yan may plus minus, ha? Lagi. Kung hindi siya mas-simplify, may plus minus pa rin. Kung meron, edi ganun pa rin. So, ito maka-cancel na. So, yung matitira is x minus 7 halves equals. Dahil nag-subtracting the square root tayo, guys, magkakaroon ka ng plus minus. Then, yung square root ng 9, that is 3. As 4 to 4 naman is 2. Gets natin yun, di ba? Then, lipat na lang natin sa kabilang side yung negative 7 halves. So, magkakaroon tayo ng x equals yung plus minus 3 halves. From negative, magiging plus 7 halves. So, basically, meron tayong dalawang root. Kasi meron tayong plus minus. Okay? So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng root 1, which is yung positive 3 halves, plus 7 halves. And yung root 2 natin, which is yung negative 3 halves, plus 7 halves. So, pag sinimplify, magkakaroon tayo ng 10 over 2, which is 5. And 4 over 2, which is 2. So, pares lang siya dito. Pag ginamitan mo ng completing the square, ayun siya ginagawa. Na-gets nyo? Hindi. Bahala kayo dyan. Okay. So, let's say, gamitin natin ang quadratic formula. Pero may case to guys ha, kapag completing the square, kapag may variable dito, may coefficient I mean. Anyways, baka mamaya try natin. Pag quadratic formula naman, alam ko na gets yun, madali lang yun. So, gamitin natin ang quadratic formula, ibig sabihin. So, yung given, still x squared plus minus 7x plus 10. Okay, use mode then. That's correct sa calculator, guys. Pwede ka mag mode 5 yata. Mode 5.3. Pagkakatanda ko. Anyways. Yung formula ng quadratic natin, remember, that is x equals negative b plus minus square root ng b squared minus 4ac all over 2a. So, definitely dapat yung given naka-standard form. Remember, ha? Kapag gagamit ka na ito, dapat naka-standard form. So, ano ba yung standard form? Dapat siya, guys, naka-equate sa 0. Kumbaga, kung yung may number ka sa labas or sa right side na hindi 0, papasok mo yun sa loob. And remember na kapag naglipat ka ng sign, naglipat ka ng side, magpapalit ng sign. So, technically, okay na to. Kasi naka-equate na sa 0. So, let's get the A, B, and C. So, sabi nga natin kanina sa tawag dito, sa variables, kapag wala ka nakikitang number, meron siyang 1 dito sa gilid. So,
So basically, meron niyang 1A. Then yung B natin guys, consider always yung katabi niyang sign ha. So instead na positive 7, may katabi siyang minus. That is negative 7. Then yung C natin is 10, yung constant. So pa-plug na lang natin yan dito. So remember yung B is negative 7 na. Baka sabihin mo yung B natin papalitan lang natin ng 7. So mamamali ka doon. Kasi yung negative dito guys, part to ng formula. Etong negative 7 mo, papalit mo yun sa B. So para hindi ka malito, ang gagawin mo sa ganyang case, lahat ng variables sa formula, try mo muna palitan ng parenthesis bago ka mag-evaluate. So, ginawa ko mo siyang parenthesis para in case man na maglalagay tayo ng mga value like may negative, hindi ka mamamali. So, tsaka mo lang i-plug yung B. That is negative 7, negative 7, 1 yung A, 10 yung C. Then we have 1 para sa A. Ganun siya ginagawa. Then, proceed ka na sa multiplication ng mga pwede multiply, square, and such. So, meron tayong negative times negative, that is positive. Then, meron tayong 7 doon. Ilagay natin yung 7. Then, plus minus guys. So, meron tayo ditong negative 7 squared, that is 49. Then, yung negative times positive, that is negative. Then, 4 times 1 is 4, times 10 is 40. Gets yun? Then 2 times 1 is 2. So, ngayon magkakaroon tayo ng 7 plus minus yung 49 minus 40, that is 9. Pero may square root pa rin over 2. So, ngayon dahil alam natin yung 9 is a perfect square, pwede yang maging 3. Then over 2. So, magkakaroon tayo ng dalawang root kasi may plus minus tayo. So, ngayon, meron tayong root 1, that is yung 7 plus 3 over 2. Then, yung root 2 natin is 7 minus 3 over 2. So, pag sinolve natin to guys, that is 10 over 2 and magiging 5. Then, yung 7 minus 3 magiging 4 over 2, magiging 2. So, pares pa rin siya dito guys. So, ibig sabihin, ang pinakamadali factoring. Ito madaming process. Pero mas safe to. Lalo kung hirap ka sa factoring. Ano yun? Ganun lang yung ginagawa. Then kapag naman to nandito na guys, punta tayo sa sum and root. Sum and product. To nandito na eh. Sum and product. So yung sum ng root, sum of roots. So ibig sabihin, i-add mo lang yung roots. Like meron tayong root na 5 and 2. Diba? So magkakaroon ka ng 5 or root 1 plus root 2, that is 5 plus 2, which is 7. Pero may formula siya guys. Like yung formula kasi neto is negative b over 2. Uy, thank you ha, Naki sa Rose. So sabi natin, sa given natin kasi guys, meron tayong negative 7 yung b, diba? Uy, thank you sa mga gifts na Rose guys. Laking tulong yan. Ay 7. Ay pala to guys, bakit 2? Negative b over a. Ginawa akong completing the square. So negative b over a pala yung sum of roots. So meron tayong b which is negative 7, di ba? Remember. So magiging negative 7 to over yung a natin which is 1. So negative times negative is positive over 1. So yung 7 over 1 is 7. Para siya dito. Ayan yung sum ng roots guys, using formula. Ayoko niyan sa AJ. Pass. As for product naman guys, so basically, multiply mo kaya nga product, di ba? So magkakaroon ka ng root 1 times root 2. That is, yun ba yun? Hindi ko alam. Magkakaroon ka ng 5 times 2 which is 10. Pero may formula rin siya guys. Like yung formula kasi ng product is C over A. So lagay lang natin yung C which is 10 over 1 is 10 naman. O ganun na siya ginagawa. Basic na yung guys. Ayun yung sa sum and roots. Ibig sabihin sa given pa lang kung naka standard form,
Gets na yun. Pero kung kailangan mo ng solution, kailangan mo na ito. Okay na. Okay na.